Nagtatrabaho po kami kaso malas po kami nahanap na trabaho. Napakadali nilang puntahan, mababait. Bibigyan tayo ng daan na paano tayo makabalik dito. Napakaganda dito, tumulong guys. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Sana sa pag-uwi nyo, ingat din po kayo. Napakasarap sa pakiramdam kasi nakatulong tayo. Then kung may pagkakataon pa ulit tayong makatulong, babalik ulit tayo dito sa Nabuklod. From zero viewers to future supporters. Hi! Ako si Joy and welcome sa channel ko. Tara't sabay nating simulan ang bagong journey. Ready na? Let's go! Habang bumabiyahe kami, may napansin kaming isang pamilyang kapatid na Aita na bumabiyahe sakay ng kolong-kolong. Hindi na kami nagdalawang isip. Pinasakay namin sa van ang dalawang bata at ang kanilang lola. Habang ang asawa ko naman ang kusang sumakay sa kolong-kolong. Minsan, ang pinakamagandang bahagi ng isang paglalakbay ay hindi ang destinasyon, kundi ang pagkakataong makatulong sa daan. Margaret and Marinel. Ito, papakarga siya. Pupunta para sa paghahanap ng trabaho. Pilano kong years kayo mo. Tagal na po, simula nung 2008 na. Bumababa lang kayo pag may kailangan, may kailangan din. Ganun ba? Nagpagtrabaho po kami kaso malas po kami nahanap na trabaho. Naghahanap kayo ng trabaho. Okay. Ba't anong klaseng trabaho pa? Nagdadamo. Naglalaba. Dito lang din. O kahit saan. Next time po. May mga panood dito, baka may mga mababait na viewers natin, di ba? Ayan ho, kaya pala doon pumaba sila para ganun ang trabaho sa baba. Hindi sila pinalag, kaya na-chepo naman namin sila sa may papunta na noon. Timing naman, hindi nga kayo pinalag pag ng trabaho. Pinalag na pa kami, at least kayo, nakita namin kayo at may magkagayt tayo na yun. Kami dalaw ni Margaret, hindi magkalayo ng kulay. Mga kapatid natin to. Sana makita ng mga ibang viewers natin kung paano pwede mag-reach out. Napakadali nilang puntahan, mababait. Bibigyan tayo ng daan na paano tayo makabalik dito. Napakaganda dito, tumulong guys. Anong lugar to? Nabuklod, Florida Blanca. Subukan nyo makapasyal dito. Huwag ka nang bibili merienda. Alam ko, titigil ka pa. Kami may dala na sa para sa inyo. Sa biyaheng papuntang Nabuklod, nalaman namin na hindi sila pinalad na makahanap ng trabaho nung araw na yon. Doon namin naisip na minsan ang simpleng pagtulong ay pwedeng maging malaking pag-asa sa isang pamilyang patuloy na lumalaban. Mga ka-viewers, nandito na kami sa Nabuklod. Then dito na natin gagawin yung pamimigay ng pagkain, which is yun yung Jollibee and Chicken. May kasama rin siyang snacks na biscuit and candies para to sa mga tao dito sa Nabuklod. Ito ang isa sa mga sandaling hindi namin makakalimutan. Jollibee, candy, biscuit at inumin lang ang dala namin. Pero ang mga ngiti at pasasalamat na natanggap namin ay hindi matutumbasan. Dahil ang tunay na saya, hindi lang nasa tinatanggap, nasa pusong kusang nagbibigay. Hindi lahat ng gutom, pagkain lang ang kailangan. Minsan, kailangan ding maramdaman na may nagmamalasakit. Maraming salamat po kapatid sa pagtulong niyo po sa amin. Sana hindi po kayo sumusuporta po sa amin, sa mga kapatid na katutubo. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Sana sa pag-uwi nyo, ingat din po kayo. Sa mga ngiti nila, hindi mo agad makikitang mabigat pala ang kanilang pinagdadaanan. Kahit hindi naging madali ang buhay, pinipili pa rin nilang ngumiti, magpasalamat at patuloy na lumaban. At minsan, hindi natin kailangang baguhin ang mundo para sa isang tao. Ang simpleng pagmamalasakit ay sapat na para ipaalala sa kanila na hindi sila nag-iisa. Hello mga ka-viewers, tapos na tayong mamigay ng food dito sa Nabuklod. Napakasarap sa pakiramdam kasi nakatulong tayo. Kung may pagkakataon pa ulit tayong makatulong, babalik ulit tayo dito sa Nabuklod. Kaya mga ka-viewers, tara na, sundan nyo pa kami kasi mamimigay pa rin kami sa daan ng Jollibee.
Hello mga ka-viewers, pumunta muna kami dito sa view deck ng I Love Nabuklod. Then para makuha natin yung aerial shoot dito. Tara, let's go! Hindi lahat ng paraiso mahal. Minsan, nasa simpleng komunidad lang. Sa Nabuklod, hindi pera ang sukatan ng yaman, kundi ang sariwang hangin, payapang paligid at mga ngiting hindi nawawala kahit may pagsubok. Dito, kalikasan ng buhay at pag-asa ang lakas. At minsan, ang pinakamagandang tanawin ay hindi bundok, kundi ang mga taong patuloy na ngumingiti kahit hindi madali ang buhay. Sana ang kwentong ito ay maging paalala na sa gitna ng hirap may pag-asa pa rin naghihintay. Ako po si Leticia. Ito ang kinakain namin. Ang tawag dito, ube. Limbawa, pag-araw, hindi na kami kakain ng kanin. O yun ang pinakamerienda namin. Ay kapatid, magkano yung kalakal mo? Sagot naman namin, may 20, may 30, may 40, ganon. Nung una, tig-isang ng saging, yun ang binabayaran ng 25 centimos. Ngayon, kilo na. Ang kilo ngayon ng saging ng saba, nasa 15 lang. Ang tawag doon sa tatawagin ng baluga, mangmang na. May pangalan naman kami, o kaya, kung hindi nila alam yung pangalan namin, kagaya na sabi ko kanina, na kapatid o kapatad. Yun. Kasi yung mga katulad ninyo, pag tinawagan kaming baluga, sinasagot namin sa kanila, gusto mong magbayad. Tawagin mo kaming baluga, may pangalan naman kami. Nakaano na sa cellphone yan nako. Nakikita na nila sa cellphone na huwag tawagin baluga yung mga aita. Nagme-maintain sa ko, pag wala akong pera, ang ginagawa ko yung bawang. Ko, tapos yun ang inumin ko. Tumataas kasi yung yung BP. Kaya yun, pag wala akong pera, yun ang ginagawa ko. Pag may pera ako, bibili ako ng gamot, yung Rosartan.